Ako si Calixto, o mas kilala sa tawag na Kali. Katulad ng iba, ay may mga karanasan din kaming magpipinsan na nais ko ring ibahagi sa inyo. Nangyari ito mga 3 dekada nang nakalipas sa probinsya ng Camiguin. Maliit lamang na islang lugar namin, pero napapaligiran ito ng tubig dagat. Hindi naman kami ganun ka namumroblema pagdating sa inuming tubig at mga panghugas namin dahil may pinagkukuhanan naman kami sa lugar. Ang lugar namin ay may nakatagong bulkan na kung tawagin Hibok-Hibok. Aktibo ang bulkan na ito, pero mahabang panahon na ang nakalipas ng huli itong pumutok kaya hindi ito pinag-uusapan. Napapalibutan ng ilang lawa ang lugar, kaya mahigpit kaming pinagbabawalan ng mga matatanda na lumapit dito. Habang kaming magpipinsan ay nanatili sa bayan para makapag-aral. Ang mga magulang naman namin ay nanatili sa bukid dahil naroroon ang kanilang kabuhayan. Hindi naman masyadong malayo ang bukid na ito, pero napakahirap ng transportasyon kapag araw-araw kaming uuwi. Kasama ang aking mga pinsan na sina Paeng, Toting at Tisoy, nakatira kami sa bahay ng aming tiyahin na sina Tia Criselda at ang kanyang asawang si Tio Magno. Wala silang anak, kaya bukas palad kaming mga magpipinsan na tinanggap na mag-asawa. Tinutulungan namin si Tio Magno kapag wala kaming pasok sa eskwela, o hindi kaya ay pagka-uwi namin galing sa eskwela. Tuwing Biyernes naman ng hapon, umuuwi kami sa bukid kung saan nakatira ang aming mga magulang. Tumutulong kami sa kanila sa pag-aalaga ng aming palayan at ng iba pang pinagkakakitaan namin sa bukid na yon. Katapusan ng buwan ng Oktubre, nagkaroon kami na mahigit 1 linggong bakasyon. Maliban sa semestral break ay pinatapos pa ang araw ng mga patay bago kami babalik sa eskwela. Tuwang-tuwa naman kami mag-aaral. Makakapagpahinga kami ng matagal. Makakatulong din kami sa anihan at makakaipon para sa Christmas party kung papalarin. Sinabihan naman kami ni Tio Magno na pupunta sila sa amin sa darating na Sabado. Ipagbigay alam ito kay Papa. Tumango naman ako para sumang-ayon sa sinabi nito. Biyernes ng umaga bago pumasok sa eskwela, nilaban na namin ang aming mga maruming damit. Si Tia na lamang ang magliligpit nito mamayang hapon. Tio, Tia, alis na po kami. Kita na lang po tayo pag pumunta na kayo sa amin. Pagpapaalam namin sa mag-asawa. Mangyak-ngyak naman si Tia habang nagsasabi ng, babalik na naman sa pagiging tahimik ang bahay na ito. Tinapik naman ni Tio ang balikat niya. Mula kasi sa eskwela ay diretso na kami sa pag-uwi sa bukid noon. Nang sa ganon ay hindi na kami gabihin pa sa daan. Maayos naman akong nakauwi sa bahay ng hapon na yon. Ganon din ang mga pinsan ko. Pagdating ko naman sa bahay ay nakita ko si Papa na nakaupo sa itaas ng hagdan habang nagkakape. Masaya naman ito nang makita niya ako na papasok ng aming bakuran. Tinawag niya si Mama at sinabihan na nakauwi na ako. Lumapit ako sa kanya at nagmano. Pagpasok ko sa bahay ay kasalukuyan namang lumalabas si Mama mula sa kusina. Kaya lumapit na rin ako sa kanya. Kamusta ang pag-aaral mo, anak? Ayos lang, Ma. Siya nga pala, nagsabi si Tio sa akin na pupunta daw sila ni Tia dito sa susunod na Sabado. Dito po ata sila magdadaos ng undas. Sumang-ayon naman sila at natuwa pa dahil may makakasama kami sa undas noon. Walang kapatid ang aking ina kaya maging ito man, sabik sa kapatid. At ako naman ay hindi na rin nagkaroon pa ng kapatid na sa kung anong dahilan ay hindi sinasabi sa akin ng aking magulang. Dahil nag-aagaw na ang liwanag at dilim na makauwi ako, hindi ko na nagawa pa na makapaglibot sa aming paligid. Ganun pa man, tuwang-tuwa ako dahil ang paborito kong papisik na manok ang aming ulam. Ang papisik ay ang paraan ng pagluluto ng buong manok sa ibabaw ng asin.
Hindi ito nilalagyan ng tubig. Tanging asin lamang ang nakakapagluto sa manok at nilagyan na lamang ito ng iba pang sangkap sa loob ng tiyan ng manok na yon. Ito ang paborito naming luto sa manok ni Mama. Gusto din ito ng aking ama. Habang kumakain ng hapunan ay kinikwento ko naman sa aking magulang kung ano ang nangyayari sa eskwelahan. Masaya naman silang nakikinig sa aking kwento. Hanggang sa may narinig kami mga pagtawag sa labas ng bahay. Nagtataka ako kung sino ang tumatawag na yon gawa ng gabi na. Wala din naman kaming malapit na kapitbahay sa lugar at hindi din naman daan ng tao ang bahay namin. Kumbaga, kung gustong puntahan ng mga tao ang bahay, kailangan nila itong sadyain. Nilabas sa mga ito ni Papa. Tinanong kung anong kailangan nila. Nagulat naman ako na makita ko ang isang ginang na nakatali ang mga kamay at paa. Pero ang itsura nito ay hindi maintindihan. Naglalaway ang ginang. Umaangil na kumakawala ito sa higpit ng pagkakatali. Dali-daling nilapitan ni Mama ang ginang at hinawakan sa noo. Meron siyang ibinulong na hindi ko maintindihan nun. Tumagal ang kanyang pag-usal na mga kataga ng 2 minuto hanggang sa unti-unting bumabalik ang babae sa pagiging normal nitong pagkatao. Nang maayos na ang itsura ng babae, tuluyan na silang pinapasok ni Mama sa bahay. Ayos lang naman sa lalaki ang pagpasok nila sa bahay nun. Pero nagsalita ang babae ng, "Bakit niyo ako dinala dito? Nasusunog ang balat ko. Bitawan niyo ako." Wika ng babae nun sa 3 lalaki na nakapaligid sa kanya. Doon ay sinabihan ni Mama ang mga lalaki na umupo na lamang sa isang upuan. Samantalang ako naman ay halos hindi makapaniwala sa nakita ko. Tinanong ni Mama ang 3 lalaki kung kailan pa nagsimula ang ganong wisyo ng babae. At ang sagot ng isa, "Nung nakarang araw lang pumanang. Noong mga nakarang araw kasi, magkasama kaming nagsundo sa 2 kong kapatid sa bayan sa paradaan ng jeep eh. Dumating kasi yung mga yun mula Palawan. Kumain lang po kami sa karinderya. Pagdating po sa bahay, masakit na yung tiyan niya. Hindi naman namin pinapansin gawa ng baka normal lang eh. Hanggang kahapon, ganyan na po yung sitwasyon. May hinuli na po siyang manok at pinatay. Mabuti na lang naagapan ko yun pero kaninang hapon po, nakakatakot na kaya napagkasunduan namin na dalhin na dito sa inyo." Kinapa ni Mama ang sikmura ng babae. Doon ay napailing na lamang siya sa kanyang natuklasan. Ayon sa kanya, may namumuhay umano na hayop sa katawan ng babae. Kailangan itong maalis sa lalong madaling panahon. Lalo na at tinatanggap ng ginang ang pagiging aswang nito. Sinuri pang mabuti ni Mama ang katawan ng babae. Nakita niyang malaki na ang nilalang sa katawan nito. At kapag pinilit niya pa yung palabasin ay tiyak na ikakamatay ng babae. Nagsalita ang lalaki na baka nagkakamali lamang si Mama ng pakiramdam. Yung babae kasi 4 na buwan ng buntis. Kapag namatay ito ay papatay ni Mama maging ang sanggol sa sinapupunan ng babae. Dahil sa sinabi na yon, hindi na muling nagsuwestiyon pa si Mama ng kahit na ano. Ultimong nang malaman niya na wala namang bata sa sinapupunan ng babae, hindi niya na sinabi pa. Doon niya napag-isip-isip na ang pagkakaroon ng yanggaw ng babae ay hindi nangyari ng 1 araw lamang. Ilang buwan na ang nakaraan kung kaya't malaki na ang yanggaw sa sistema nito. Napag-isip-isip din ni Mama na marahil ilang beses na itong nakakain ng hilaw na karne at bago lang nila natuklasan ang pagbabagong anyo ng babaeng ito. Kung ganon wala na akong magagawa na dito. Dalhin niyo na lang siya sa mas may nakakaalam ng kanyang sitwasyon. Dahil kung ako'y wala na akong maitutulong. Muling nilapitan ni Mama ang babae. Hinipan niya itong muli at inorasyonan
para manatili ang pagiging mahina ng babae sa gabing ito. Sinabi niya sa kanila na gabi na kaya mahirap na sa kanila magbiyahe pa. Pumayag siya na sa bahay na muna magpaumaga ang mga ito at kinabukasan na lamang sila bumaba ng bayan. Nagpasalamat naman sila kay Mama. Pinakain na rin muna ni Mama ang 3 lalaki na kasama ng babae. Pagkatapos nun, hinayaan na lamang sila ni Mama na magpahinga sa sala. Habang kami naman, nagsama-sama sa isang silid. Ayaw ni Mama na sa silid ko ako matulog ng gabi na yon. Hindi naman ako nagtanong pa dahil naintindihan ko naman kung ano ang ibig niyang sabihin. Doon ko lang nalaman na mahirap pala matulog kapag may kasama kayong hindi tao sa loob ng bahay. Rinig ko ang pag-ungol ng babae. Pero tila ba hindi kayang gumalaw ng babae na ito. Habang si Mama naman ay mayat-maya ang pag-usal ng mga katagang hindi ko maintindihan. Kapag umuusal siya ay humihina ang ungol ng nilalang. Kaya ang nangyayari, hindi na rin ako nakatulog hanggang mag-umaga. Sina Mama at Papa, ramdam ko na hindi rin nakatulog nun. Pagsapit ng 4:00 ng umaga, bumangon na si Papa. Nag-init ng tubig at pinagkape sila ni Mama. Pinag-almusal muna ang 3 lalaki para may laman ng tiyan ng mga ito bago sila umalis. Sinubukan nilang pakainin ng babae pero mahimbing na itong natutulog nun. Tinanong sila ni Mama kung paano nila madadala ang babae sa pagamutan. Isasakay daw nila sa duyan kung saan nila sinakay ang babae kagabi. Pagkatapos mag-almusal ng mga lalaki, sinakay na nila ang tulog na babae sa duyan. Bagamat umaga na, may kadiliman pa rin ang daan lalo na't hindi pa naman sumisikat ang araw noon. Nauna nang maglakad ng lalaki. May dala itong sulo na nagsisilbing ilaw. Bago pa man nakaalis sa mga ito ay nilingon ng babae si Mama na nakatayo sa pintuan at pinapanood sila noon. Nakaramdam ako ng kilabot nang makita kong ngumisi ito kay Mama na para bang may ibig itong sabihin. Pero ang pagngisi nito, napalitan ng pagkunot ng noo at pagpikit ng kanyang mga mata nang umihip si Mama sa hangin nun. Pagkatapos nilang makaalis ay si Mama naman ang bumaba ng bahay. Kumuha ito ng maraming bunot ng niyog. Nilagay niya sa lumang kaldero. Sinigaan niya ang mga bunot. Ang banig na pinahiram niya sa babae para higaan ito ay ginupit ni Mama. Sinama niya yun sa insenso at kamangyan. Pagkatapos ay sinama niya yun sa bunot na kanyang sinigaan. Bitbit ang umuusok na siga. Inikot ni Mama ang bahay. Ginawa niya yun ng 7 beses at habang umiikot siya ay hindi siya humihinto sa pag-uusal ng orasyon. Pagkatapos nun, hinati niya ang kanyang siga sa 2. Ang kalahati ng siga ay iniwan niya sa silong. Ang kalahati naman ay umakyat siya ng bahay at pinausukan niya rin ang buong bahay habang umuusal. Kagaya ng ginawa niya sa silong, iniwan niya rin ang siga sa gitna ng bahay namin. Dahil sa puyat nung gabing yon ay wala akong ganang bumangon. Papikit-pikit ang mga mata ko. Maya-maya ay para akong nakakarinig ng mga boses na humihingi ng tulong. Mahigit 5:00 na yon. Lumabas si Mama para tingnan kung sino ang humihingi ng saklolo. Nakita niya ang lalaki na kasama ng 2 lalaki na may buhat sa babae noon. Takot na takot ang mukha nito at halata na hindi hamak ang napagdaanan ng taong yon. Dali-dali siyang pinapasok ni Mama at tinanong kung ano ang nangyari. Ayon dito, inatake sila ng babae na kasama nila, na noon ay tinawag niya sa pangalang Venus. Sinabi ng lalaki na maayos silang naglalakad nang bigla na lang umangil ang babae na nakasakay sa duyan. Kasunod ng pag-angil ay ang pag-atake niya sa lalaki na noon ay nakasunod sa kanya. Sa gulat niya ay hindi siya nakagalaw
Nabitawan ng isang lalaki na nasa hulihan ng duyan. Dahilan para mahulog ang babae. Bumagsak ang duyan sa lupa. Tumakbo sila ng isa pang lalaki pero nahabol ng babae ang lalaki na tinawag niya sa pangalang Pidok. Asawa umano ni Venus yon. Hahabulin din sana ako ni Venus pero binato ko sa kanya yung hawak kong sulo. Natapunan siya ng gas. Nasunog. Hindi ko alamanan kung napatay ko ba siya o hindi. Pagsasalaysay ng lalaki. Dali-daling niyaya ni Mama ang lalaki na balikan ng kanyang mga kasamahan. Pero pagdating nila sa lugar, nakita nila ang kalalakihan na tinutulungan ng dalawang lalaki. Ang asawa ni Venus ay buhay pa. Pero ang isang lalaki na kapatid ni Venus, hindi na humihinga. Ayon sa mga magsasaka na tumulong sa lugar, nakipagbuno si Pidok sa isang babae na hindi nila maipaliwanag kung anong itsura dahil may bahid na ng sunog ang katawan ng babaeng yon. Pero napakaliksi pa rin umano nito. Nakita nila na hindi lang basta-basta babae ang nilalang dahil nangangalingasaw ang nakakasulasok nitong amoy. Nakataas sa mala-alambre sa tigas nitong mga buhok at ang naglalakihang malalaki at matatalas nitong mga ngipin. Nang mapagtanto nila na aswang ang babae, dali-dali nila itong hinabol. Pero nang makita ng babae ang tatlong lalaki na susugod sa kanya, tumakbo ito paloob sa kakahuyan. Hindi na namin nagawa pang habulin ng sumong ito sa kakahuyan Sambit ng Ginoo na tinuro pa ang kakahuyan kung saan ang daanan, paakyat sa bundok ng ibok-ibok. Dadali na sana sa ospital si Pidok pero hindi na ito pumayag. Mas pinili nito na si Mama na lamang ang gumamot sa kanyang sugat. Isa naman sa magsasaka ang nagtawag ng barangay. Ang isa sa mga magsasaka ay tinulungan ng kapatid ni Venus na namatay. Halos hindi makapaniwala ang mga pulis sa isinalaysay sa kanila ng mga nakakita nun. Pero nang tiningnan nila ang mga sugat ng kawawang lalaki, maging sila, hindi nila kayang ipaliwanag kung anong uri ng hayop ang sumalakay sa lalaki. Dinala ng mga pulis ang bangkay sa punerarya para maasikaso na ito. Hindi naman na nagtagal ang mga kapulisan at ang kapitan ng barangay sa lugar. Bumalik na sila sa presinto. Pero bago pa man sila bumalik ay dadalin muna nila ang bangkay sa punerarya. Kahit may sugat na si Mang Pidok ay wala na itong nagawa kundi ang sumama sa mga pulis para maasikaso ang bangkay ng kanyang bayaw. Ang lalaki naman na tumakbo pabalik sa bahay. Nagpakilalang si Raul. Ayon sa kanya, pinsan siya ni Mang Pidok at siya ang tao na nagsabi kay Mang Pidok na dalhin si Venus kay Mama. Naniniwala siyang hindi lang simpleng sakit ang pinagdadaanan ni Venus nung una. Ayon pa kay Raul, umuwi si Venus sa lugar ng magulang nito sa Cordova sa may Cebu. At nang nakauwi na ito sa kanila, ay kasama na ni Venus ang kanyang kapatid na lalaki. Ayon dito ay nagkasakit si Venus. Pina-check up na rin nila ito. Pero tila ba walang pagbabago. Ilang beses na rin nakita ni Raul na pumatay ng hayop si Venus. Pero nahihirapan siyang kumbinsin ng kanyang pinsan na si Pidok na ipatingin na ito sa albularyo. Nung nakaraang araw, lumala ang ginagawa ni Venus. Buntis na ang pinagdidiskita nito kaya nakinig na rin itong si Pido sa suhestyon niya. Pero sinabi rin ni Venus kay Pidok na magtatatlong buwan na siyang hindi dinadatnan ng buwan ng dalaw. Kaya naisip nila na buntis ito. Tanging pagtango na lamang ang naisagot ni Mama sa mga ipinagtapat sa kanya ni Raul. Tinanong ito ni Mama kung bakit hindi niya sinamaan si Raul sa punerarya. Tama na ho. Ilang beses nang nalagay sa panganib ang buhay ko sa pagtulong sa pinsan ko na yan. Hindi naman po nakikinig Kinagabihan, hindi naman nakabalik si Pidok sa bahay. Doon napagtanto ni Mama na totoo nga ang sinasabi ni Raul na may katigasan ng ulo ng kanyang pinsan.
Dahil hindi nakabalik si Pidok kung kaya't nagpaalam na rin si Raul kinabukasan nun. Ayon sa kanya ay uuwi siya sa kanila para ipaalam sa mga magulang niya ang nangyari kay Venus. Pumayag naman si Mama, kung kaya't kinabukasan ay hinintay na lamang ni Raul na sumikat ang araw bago nagsimulang maglakad pababa ng bayan. Kasabay pa niya si Papa na noon ay pupunta sa Tabo para bumili ng mga kakailanganin namin sa bahay. Naging maayos naman ang mga kasunod na mga araw. May pumupunta at nagpapagamot kay Mama, pero mga taga sa amin lang. Kung hindi na engkanto, mga normal na pilay lang. Araw ng Undas. Dumating sina Tia Criselda at Tio Magno, kasama ang pamangkin ni Tio Magno na si Carol. Masaya naman kami gawa ng marami kami makakasama sa bahay. Pumunta din sa amin sina Pael, Toting at Isoy, kasama ang kanilang magulang. Tradisyon na sa pamilya namin na magsama-sama sa araw ng Undas na siyang pinaghahandaan talaga namin noon. Maliban sa Pasko, Bagong Taon at Fiesta, isa din kasi ang Undas ay inaabangan namin para makakain ng masarap na pagkain. Magpapakatay si Papa ng baboy. Nag-aagawan naman kami mga kabataan sa parte ng laman loob ng baboy na kung tawagin sa amin, barok-barokan. Lumulobo kasi ito kapag hinihipan, na siyang ginagawa naming balon. Kinahapunan, habang naglalaro kami sa labas at nagiinuman ng mga matatanda, nakita ko ang babae sa labas ng aming bakuran. Si Venus. Nakangisi ito na ang paningin. Direktang nakatingin kay Ate Carol. Naglalaway pa ang babae na tila ba nakakita ng masarap na pagkain. Lumalabas-labas pa ang dila nito na parang naglalaway. Napakadumi niya. Nangangamoy malansa na may hahalin tulad sa nabubulok na hayop. Bakas pa sa kabilang bahagi ng braso ng damit nito na nasunog. Ma, Pa, si Venus, nasa labas po. Nang marinig ito ng babae, dali-dali itong tumakbo. Pero yung amoy niyon, naiwan talaga. Doon pa lamang nila napansin ang kakaibang amoy sa paligid kung kaya't tinanong nila si Mama kung sino ang babaeng sinasabi ko at bakit bigla na lamang nagkaroon ng ganon kapangit na amoy sa bahay. Ikinuwento naman nila Mama at Papang tungkol kay Venus noon. Dahil sa sinabi nila Mama at Papa, nangamba sina Tio at Tia, lalo na para kay Ate Carol. Hindi na babalik yon. Nabanggit na ni Calixto yung pangalan niya kaya magdadalawang isip na yung bumalik pa. Wika ni Mama. Sinabi din niya na ganun pa man ay huwag kaming magpakampante. Kailangan pa rin naming maging mapagmatyag. At dahil sa nangyari kaya pinapasok na kami sa bahay. Sa silid ko na lamang kami naglarong magpipinsan. Puro kwentuang katatakutan lang naman ang pinag-uusapan namin noon. Habang ang mga matatanda ay nasa sala, nagiinuman, nagsiga naman si Mama sa labas, kagaya ng ginawa niya noong araw na tumungtong itong si Venus sa bahay. Kinabukasan, Sabado, dapat ay uuwi na sila Tio at Tia, pero hindi ito nangyari. Nanatili sila sa bahay hanggang sa sumapit ang araw ng Linggo, kaya sinabi ko na sasama na lamang ako sa kanila sa pagbalik sa bayan. Kinausap naman ni Tio si Mama na kung maaari ay sumama muna ito sa bayan nang sa ganon ay bantayan itong si Ate Carol. Yun kasi ang dahilan kung bakit sumama ito sa kanila gawa ng wala itong kasama noon. Umalis kasi ang asawa nito at bumalik na sa trabaho sa ibang bansa. Sumang-ayon naman si Mama. Si Papa naman ay nagpapasama na lamang sa kaibigan niya sa bahay tuwing gabi. Nagdesisyon kaming bumalik sa bayan. Pagkatapos ng pananghalian at para mabilis ang aming paglalakad ay inihatid na kami ni Papa gamit ang kanyang kalabaw. Inihatid na kami sa patag noon. Doon ay maayos na kaming naglakbay pabalik sa bayan. Maayos naman kaming nakarating kina Tio. Pero nang sumapit ang dilim, ay na.
Wala pang hating gabi, meron nang nag-iingay sa lugar. Ayon pa kay Mama ay sinundan umano kami. Samantalang ako naman ay hindi umaalis sa tabi ni Ate Carol. Sinabi naman ni Tio na noong nakaraang araw pa nila nakikita ang isang baliw na babae na may sunog pa umano ang damit sa kaliwang bahagi ng kanyang balikat. Napakabaho umano, kagaya ng amoy na naamoy nila sa bahay nung sinabi ni Mama na merong aswang. Hinintay pa ni Mama na muling lumapit ang nilalang sa bahay nila Tio. At nang naramdaman niyang muling dumikit ang nilalang sa dingding, kaagad niya itong dinasalan na siyang naging dahilan ng bigla na lamang pagkabulagta ng nilalang sa lupa. Ramdam talaga namin nun ang lakas ng pagbagsak niya sa lupa. Kasabay noon ay ang pagpakawala nito ng naghahalong ungol na parabang nasasaktan at pag-angil na gustong maglaban. Dali-daling lumabas si Mama ng bahay bitbit ang kanyang buntot pagi. Habang ako ay mabilis na binuksan ng bahagya ang jealousy ng salamin na bintana. Nakita kong tatakbo pa sana itong nilalang. Muling nag-usal ng salita si Mama. Bumagal ang takbo ng nilalang na yon. Natumba. Pilit bumabangon pero hinagupit ni Mama ng latigo na gawa sa buntot ng pagi. Hindi kita papatayin, pero sisiguraduhin kung hindi ka na muli makapaminsala pa sa iba. Gigil na gigil si Mama. Ungol naman ng ungol ang babae, hanggang sa bumalik na ito sa pagiging normal na tao. Mabalasik ang paningin nito kay Mama na gustong-gustong gumante, pero hindi niya kayang tapatan man lamang ang kakayahan ng aking ina. Nang bumalik na ang babae sa wisyo, nilapitan ito ni Mama. Inilapat niya ang palad niya sa noo ng babae. Nang matapos itong gawin ni Mama, hinayaan niya makaalis yon. Kagad itong tumayo at sinikap na maglakad palayo. At nang nakalayo na ito ng tuluyan, doon pa lamang namin muling narinig ang tunog ng hayop na hindi namin naiintindihan. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay wala na kaming narinig na kung anong klaseng huni. Naging normal ang mga sumunod na araw. Si Mama naman, pinatapos pang 1 linggo bago siya bumalik sa bahay sa bukid. Ako naman kapag umuwi itong Biyernes ng hapon, pinipili nilang sunduin ako palagi. Hindi pa rin pumapayag si Mama na uuwi na lamang ako mag-isa. Samantalang si Ate Carol naman ay nanganak ng napaka-healthy na babaeng sanggol. Ayon sa mga tao, may nakakakita pa rin umano kay Venus sa bundok ng Hibok-Hibok. At kapag may pagkakataon, may nakikita pa rin patay sa baba ng burol. Ganun pa man ay napakadalang nito kung mangyari. Ang mga nakikita nilang bangkay ay ang mga pinaghihinalaang rebelde. Umaakyat kasi ang mga ito sa bundok para sana gumawa ng kanilang kuta. Hanggang sa nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Pero ang kwento ng nilalang sa bundok ng Hibok-Hibok ay nanatili pa rin buhay hanggang sa ngayon.